Purihin ng Panginoon, magandang umaga, church. Purihin ng Panginoon, maraming salamat sa Panginoon sa another life na pinagkaloob niya sa akin for a victory. Praise God, purihin ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil sa panalangin ng bawat isa ng mga kapatiran, ng pagmamahal ng kapatiran na walang tigil sa panalangin. Amen! Sa aking kagalingan, purihin ng Panginoon. Nagpapasalamat po ako dahil last Monday night, nakareceive po ako ng letter na binigay sa akin ng portero, late na ng gabi, which is actually 11:30 in the evening, na nakasaad po doon na kinakailangan kong magdala ng isang bantay na o kaya relative na pipirma sa gagawing procedure ng Tuesday morning. So, wala po akong maisama dahil nga lahat may trabaho. So, pagkagising ko po sa umaga, sabi ko, Panginoon, sa pagpunta ko sa ospital, kayo na pong bahala sa buhay ko, pinagkakaloob ko ang buhay ko sa inyo. Huwag mo akong bibitawan, Panginoon, ano man ang mangyari sa akin sa oras na yon. So, doon ko nakita na kung tayo ay naniniwala sa ating Panginoon, we trust and believe, without doubt. Siya mismo ang gagawa ng miracle. So, nung nandun pa ako sa hospital, tatlo po kami, lahat po sila may bantay. Isa-isa po silang pumasok sa operating room. Pero sa akin, ang sabi sa akin ng doktor, nasaan ang bantay ko? Wala po akong bantay. So sabi ko, mag-isa ko lang dito sa Madrid. So, nagpipray po ako during that time na, Panginoon, sabi ko, kung kalooban mo ito, ibinibigay ko na sa iyo kung ano man ang plano mo sa buhay ko. So, nung time po na yun, yung dalawa nakapasok na sa operating room, tapos isa-isa silang lumalabas. So, nung nandun ako sa restroom, bago po na sila dalhin sa operating room, nag-pray po ako sa restroom. Sabi ko, Panginoon, tatlo po kami, kung sino po ang mauna sa amin, Panginoon, itinataas ko sila sa inyo, heal them, O Lord. Sabi ko, Panginoon, dinadalangin ko sila, nagtulungan mo sila, nahipuin mo sila sa oras na to. So, Panginoon, send me an angel kasi wala talaga akong kasama during that time. Just imagine, nasa CR ako, tinatawag ang pangalan ko ng isang, Edwin, sabi sa akin ganyan, which is the doctor. Paglabas kong ganyan, ang sabi niya sa akin, don't worry, hindi kita pababayaan. Ako ang magbabantay sa'yo from the start up to magising ka. So, yung hiling ko sa Panginoon na send me an angel na gagabay sa akin during that time, isang iglap na doon na, which is doctor talagang, hindi ako pinabayaan ng doctor. Just imagine, nung ipasok ako sa loob, sinabi sa akin ang procedure is very peligroso, na dalawang gagawin sa iyo is cardioversion and catheterization. Pag hindi naayos sa cardioversion, ika-catheterize ka, pero may gagawin kami sa iyo, patutulungin ka namin, bibigyan ka namin ng sedative at saka anesthesia. Kaya lang, kinakailangan hindi mo ma-feel ang pain dahil pag na-feel mo ang pain, hindi namin masasabi kasi pag yung pinirmahan mo, binasa mo bang mabuti? Kasi, kumbaga, 60-40, hindi 50-50. 60-40. Nakita ko talaga na parang 60% na bibigay ako o 40%. Yung parang yun lang ang chance ko. Pero sabi ko, Panginoon, sa oras na to, ano man na nakita mo sa akin, na talagang, it is a last gasp talaga na yung bang time na yon, doon ko nakita na yung parang humihingi ako ng saklolo sa kunting pagkakataon. Yung kunting pagkakataon na yon, Panginoon, pinagkakatiwala ko ang buhay ko sa iyo. Huwag mo akong bibitawan. Ano man ang mangyari sa akin. Kung magising man ako, hindi ako magising. Sa iyo ako, Panginoon. So, just imagine, nung patutulogin na ako, sinabi sa akin na iti-twist namin yung heart mo. So, kasi ang taas na ng blood pressure mo at ang taas na ng heart rate mo. So, kinakailangan gawin na. So, during that time, wala na ako. Parang, sabi ko, Panginoon, bahala ka na sa akin. Talagang Panginoon lang. Nakatulog ako, nagising ako, nandun na ako sa bed. So, pagkagising ko,
pumalakpak yung doktora, yung anesthesiologist. Ang sabi niya, ay, gising na siya. Exito, sabi niya. Tapos, ako naman, syempre, ang movement na gagawin ko is paa. Gumagalaw ang paa ko. And then kamay, hindi ko maigalaw ang mga kamay ko. Dahil gusto kong kapain kung may sugat ako. Hindi ko talaga magalaw yung kamay ko. Tapos yung pala, puro ako makina na may mga nakasabit sa kamay ko, tapos ganyan. Na hanggang kinakapa ko, natawa yung doktora, hindi ka namin binuksan. Kasi sa cardioversion pa lang, nagtaka kami bakit nag-normalize ang heart rate mo. Sabi ganyan. Sabi, sinabi ng doktora na gano'n, ano sabi ko lang, praise God talaga kasi alam ko talaga na during that time maraming nananalangin sa akin. Alam ko yung mga panalangin na yan talagang dininig ng Panginoon kasi nga may gustong ipakita ang Panginoon kasi alam ko mayroon ako na-discern. May mga kalaban na talagang they really want to take kunin sa akin ng joy, no? Alam ko may dalawa yan eh. Victory at saka yung isang bagay sa kalaban na talagang gumagawa ng paraan natin talagang sisirain ka o ano man. Sabi ko, I rebuke you. Salita ka man ng salita. Magsalita ka man ng magsalita. Mananagot ka sa Panginoon. No? So, yung joy ko, nung time na yon, tumawag ako kay Paula. Sabi ko kay Paula, sinabi ko kay Paula na ganito, na exito na ganyan. Pero nagalit siya sa akin. Nagalit siya sa akin na kesyo na ganito, bakit ganito yung dispensa, bakit ganito. Hanggang yung doktora, narinig ng doktora, ibaba mo niyang telepono dahil katatapos mo lang sa procedure, tumataas ang heart rate mo. Binaba ko yun. Kasi talaga nga, the joy, doon ko nakita. Na kasi alam ko, victory, yung joy, gustong agawin ng kalaban. No? Pero sabi ko, Panginoon, talagang mayroon ka talagang plano sa buhay ko. So, praise the Lord kasi alam ko yung mga battle na pinagdadaanan ko, lahat yan, hindi pagkakalot ng Panginoon. Kung hindi bibigay sa akin ng Panginoon yan, alam ng Panginoon na kasi kaya ko yung bagay na yan. Kasi meron akong Panginoon, meron tayong Panginoon, at meron tayong mga kapatiran na walang tigil sa panalangin, at higit sa lahat, nadama ko talaga ang pagmamahal ng bawat isa, na pagkakaisa sa panalangin. Dito ko nakita talaga, it's a family, the love, the joy, yung mga hindi ko maipaliwanag na kasiyahan ko dahil sabi ko, wala na akong lakas, wala na talaga akong laban, subalit maraming nakikipaglaban, nakikibaka sa pinagdadaanan ko, which is ang aking mga kapatiran. Purihin ang Panginoon, maraming salamat sa panalangin nyo. At patuloy nyo pa rin ako ipanalangin dahil meron pa rin po ako nga pinagdaraanan sa oras na to na alam ko na hindi magwawag yung kalaban. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Meron pa kong ba? Yes. Hello, good morning, brother and sister. Kailangan ko talaga ipagpasalamat dito sa Panginoon. Dapat nung last Sunday pa, pero hindi pwede nung last Sunday. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi even though I have a faith on Him, at least talagang yung grace niya and reaching Him, ando doon talaga umaabot hanggang sa Pilipinas. Kasi yung anak ko, in her course in engineering, she's one of the top 3. Amen. And just because, even though na last few grades, sana makapasa siya ng scholarship for the third year semester. Kaso, hindi na-eksakto yung grades. But anyway, it's fine kasi alam nyo na yung paghihirap ko, difficulties dito, na ako lang sumusuporta sa kids ko.
at least yung nag-study well sila. So, Praise the Lord. masaya ako dahil mahirap, di ba, yung being solo na mag-support sa cookies na nasa kolehiyo, both of them. So, thank you Lord kasi binibigyan niya ako ng courage at saka talaga extended grace din niya sa akin. So, thank you Lord, binabalik ko po sa Panginoon ang lahat ng bigyan sa akin. Praise God. Sino pa ba? Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil yung pong 29, celebrate ko po yung kaarawan ko. Tagal-tagal na pa po yung at nagpapasalamat din po ako dahil nung namamalingki ako, sabi ko doon sa tendero, ito lang yung pera ko, 20 lang. Sabi niya, dapat tama lang, eksakto sa ano. Tapos sabi niya sa akin, sobra na yung timbangan. Halos siguro 25 pesos na. Sabi ko, ito lang ang pera ko. Sabi ko, sabi, hindi bali, bawasan natin. Sabi niya, binawasan niya. Pero yun ang timbangan, yung tama na sa timbangan, binawasan niya. Sabi ko, ito lang yung pera ko. Sabi, hindi bali, bibigyan kita ng pera. Pagpunta mo doon sa equator, sabi, ito ibigay mo sa kanya. Sabi ko, imbis na ako magbabayad, binigyan niya pa ako ng pera. Tapos yung timbangan ng sobra, binawasan niya pa. So talaga napakabuti ng Panginoon, talagang maski saan ka pumunta, talagang kasama ka niya. Tapos nung ano na naman, itong week naman po, sabi sa akin ni Paula, magtrabaho ko hanggang sabi niya kasi marami pa talagang trabaho. Tapos sabi niya, sila day off na nila, tapos magtatrabahoin ako. Tapos bigla narinig ko yung asawa niya, sabi niya, hindi, sabi niya, hanggang hasta Lunes na. Hasta Lunes na, sabi niya, magpahinga ka na, hasta Lunes na. Talagang napakabuti ng Panginoon kasi talagang lagi mo siyang kasama. Lagi mo siyang kasama talagang maski sa tindahan, maski sa trabaho. So dami-dami talaga ng trabaho. Ngayon sa trabaho ko talagang binibigyan niya ako ng lakas, talagang yung favor na anak, tama na, magpahinga ka na lang. Pero pagkatrabahoin ka itong week ng ni Paula, tapos sabi sa akin ng asawa niya, hindi na, hasta Lunes na, sabi niya. So nagpapasalamat na rin ako dahil nakapapaalam na rin po ako kay Paula na aalis ako kasi September, wala na po akong trabaho doon. Pero alam ko na bibigyan ako ng masigit. Amen. Thank you. Ako din magpapasalamat kasi nung Miyerkules, umalis ng maga yung amo ko. Tapos nakalimutan niya yung sahod ko. Sabi ko, yung kapatid ko kasi mag-enroll para sa summer. 30 yung sa 30 yung ano niya. Tapos sabi ko, paano ako magpapadala ng pera, tapos hindi pa ako sinahuran. Tapos mag-start na yung klase nila sa Lunes. Talagang, nung tumawag si Pastora, sinabi ko, hindi pa ako sinahuran, Pastora. Tapos pinagdasal ko kay God, Lord, kasi mag-start na yung kapatid ko sa Lunes. Bigyan mo ako ng miracle. Bumalik yung amo ko, kinatanghalian. Sabi niya, Mirasol, your salary, I have forgotten. Sabi ko, Lord, thank you. Kasi mag-start yung kapatid ko, may maipapadala na ako. Kaya nagpapasalamat ako kay God. Praise the God. Amiga, buenos días. Quiero bendecir a Dios por el día de ayer. I would like to Un praise día God soleado, for lindo. what A has pesar done que arriba había yesterday. nieve, no hacía frío, nada. Kahit daw maraming snow dun sa pinsan nila, Nieve hindi malamig. congelada. Y también porque yo pensaba que iban a ser 8 o 10 personas las que iban a ir y en total fueron 17. Akala niya 10 people lang pupunta, pero finally 17 ang dumating. Y por la valentía de los jóvenes que Sa dieron courage ng mga hasta la young última people fuerza, na sumama sa kanya. realmente entregaron todo ayer y los quiero felicitar también a cada uno de ellos. Gusto kong i-congratulate ang bawat isa sa kanila, sa kanilang courage. Y gracias a Dios porque creo que está empezando algo nuevo con los... And I thank God kasi nagsisimula siya ng something new. Hallelujah, praise the Lord. Tunay nga na napakabait ng Panginoon dahil nung I think Thursday, Webes 26, yung anak namin nakagraduate na rin siya. Talaga kasi yung pinangarap ko na before
before na kukunin ko siya ay makagraduate. Kaya talagang, kaya pala nung umiyak ako na naghinto siya nung nag-aaral nung pupunta ang asawa ko. Ay nung na yung budget ko siguro, sabi ko, hindi makakaano kung mag-aaral sa yung time na yan. Talagang napakabait ng Panginoon, talagang in perfect timing siya talaga. Dahil nung punta na yung asawa ko dito, ayun, sabi niya mag-aaral na ako. Kaya sabi ko, kasi 1 year na lang. Eh, parang masakit sa akin yun na hindi siya makagraduate. Nung sabi niya, June 4 na, sabi niya mag-enroll na ako. Totoo ba yung sinasabi mo? Dahil talaga iniyakan ko na gusto kong talagang makapag-graduate. So, salamat sa Panginoon. I give glory talaga. Napaka-bait ng Panginoon dahil graduate na siya. Kahit kundi lang yung course niya, kasi 3 years lang. Pero talagang napakabait niya ng Panginoon dahil yun nga yung mga iba hindi makakatapos dahil sa mga alam nila na ang mga magulang nila ay maraming may pera. Pero ang anak namin talagang blessing siya talaga. Glory to God. I give glory to God. Praise the Lord. Dito na lang. Ay, magandang umaga sa lahat mga kapatid. Yung nakaraang linggo, blessing sa akin ng Panginoon, pagkabuti ng Panginoon. Kasi yung amo ng kaibigan ko sa Martilla na nandiyan na sa Granada nagtrabaho, umuwi sa Pilipinas. Sumama yung amo niya dati na papuntang Pilipinas kasi namasyal. Blessing, ang bait ng Panginoon, binigyan niya ako ng ng financial, kunting financial. Kaya nga hindi ko ginastos, sinano ko para makapagbagahe ako sa mga gamit ko. Kasi ang dami ng gamit ko sa tambak na daming nagbibigay. Kahit hindi ako nagbibili, daming binibigay. Dahil sa Panginoon yan. Thank you Lord. Tapos kahapon, alam niyo kahapon talagang hindi ko maano kahapon kasi ng Panginoon kasi kahapon na-slide ako sa na-slide ako sa banyo ng Sister Lee, pagkabili ko ako. Sa hindi ko alam na, hindi ko akalain na malitas pa lang panyo. Tapos wala sila Amy kasi umalis sila kasi may lakad din sila. Hindi ko akalain na pag hindi, nakatayo na ako, nakaano na ako sa sarili ko, yung katawan ko na nabukasan ko na. Tapos iasunod ko sana na yung buhok ko, parang bigla lang yung kung paana, ba naman hit doon, siguro ko na na-slide talaga. Talagang grabe ang ko hapon ko. Sa awa ng Panginoon, praise God talaga. Hindi ako nakabangon kaagad kasi kinausap ko nga yung kaibigan ko sa Crispidad kasi sana ako magpaalam sa kanya na pupunta ako dyan kasi kunin ko yung iba kong gamit para maipadala sa Pilipinas. Ngayon, ayan, bigla lang akong gano'n ang shower, bigla lang akong na-slide, tapos yung ko dito, grabe, mabuti na lang yung ulo ko, hindi na sa panel, dito ang ko talaga, dito, tapos yung dito, nakita ko na sa praise God, sa awa ng Diyos, pinaano pa rin niya ako, kahapon, pero talagang ang sakit-sakit, hindi ko maano. Pero, Lord, bigyan mo naman ako ng Panginoon, sabi ko. Ngayon, nakabangon ako kahapon, dahan-dahan, kaya hindi ko maano talaga, sa awa ng Diyos, nakalakad pa naman ako. Sa Panginoon ng niya, kaya niya sa akin. Praise God talaga, praise God. Pagkabuti ng Panginoon ay Praise the Lord. Salamat sa Panginoon. Glory to God. Pag-pray natin si Sister Beverly. Let's extend our hands to her. Lord, salamat sa angels mo, Panginoon, na nagpuprotect palagi sa aming mga buhay. Lord, salamat dahil kahit ganun nangyari kay Sister Beverly, nandito siya, Panginoon. Nagtitestify ng iyong grace, ng iyong katapatan sa kanyang buhay, Panginoon. Lord, we pray for her as we extend our hands to her, Lord, itong parte ng kanyang katawan, kung saan, Lord,
na natamaan sa kanyang pagkakaslay, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, i-restore niyo po, tanggalin niyo po itong sakit na nararamdaman niya. Lord, na walang bone, na bali o ano man yan, mga tendon, Panginoon, in the name of Jesus, mga muscle. Lord, salamat dahil ikaw ang magbibigay sa kanya ng iyong healing, Panginoon. Lord, in the name of Jesus, i-restore mo po yan, Panginoon, at walang epekto sa kanyang katawan, Panginoon, in the name of Jesus. Thank you, Lord. We rebuke this pain. We cast it out in the name of Jesus, and we declare, Lord, your healing touch upon our sister, Lord, as you have been healing her, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Thank you for restoring the bones. Lord, thank you for restoring the bones. Lord, the muscles, the tendons, Lord. In the name of Jesus, the veins, Lord. Thank you, Lord. Thank you, the joints, in the name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you for your restoration upon her body. Thank you for your healing, Lord, upon her body. In the name of Jesus we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Lord kasi nagising tayo muli sa umaga nito. Gusto ko lang po magpasalamat kay Lord kasi nung last week, hindi ako makahinga nung nasa bus ako. Pero parati yun. Ako naman, ayaw ko na magpakita sa doktor. Sabi ko na lang, baka ano lang yun, ganun. Pero nung last week, hindi ko na talagang kaya sa loob ng bus. Tapos, umuwi ako sa hapon. Sabi ko, Lord, tulungan mo po ako. Punta na lang ako sa doktor. Hindi na ako magpatigas ng ulo. Kaya pumunta ako sa doktor, kaya sinet nila, ma-ECG ako nung Martes. At doon ako nagpapasalamat kasi nung lumabas na ang resulta, sabi ni doktor, okay naman. Sabi niya, okay naman, sabi niya. Di, ay, tuwang-tuwa ako, Lord, salamat. Pinakinggan mo ang prayers ko na wala akong depresya sa puso, sabi ko. Pero sabi niya, no, sabi niya, gano'n ni doktor. Why, doktor? Sabi ko, gano'n. I-refer ka pa sa espesyalista, sabi niya. Kaya, sa April 7, doon mag-examine uli ang puso ko. Kaya hinihiling ko po sa inyong lahat. May pag-pray niyo na ako para wala akong sakit sa puso. Lord, salamat. Nandito ulit, Panginoon, ang iyong anak, nangangailangan ng iyong touch, ng iyong healing touch. Lord, hindi namin palalagpasin ang oras na ito para ipag-pray siya, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang magta-touch din ng kanyang puso. Lord, sa paggawa niyo, Panginoon, ang test sa April 7, walang makikita ang mga doktor dahil pinagaling mo na siya, Panginoon. Kung paano mo pinapagaling ay iba namin mga kapatiran, Panginoon. We are serving the same God, Lord. So salamat sa healing touch mo kay Mami, Panginoon. Thank you, Lord, for the restoration of her heart, Panginoon. Salamat, Panginoon. And we will be careful, Lord, to give you the glory and the honor. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Praise God. Maraming salamat po sa mga testimony na yan. May nagpapahabol. Sige, last two na lang, okay? Brother Glenn and Sister Cheryl, kasi meron na akong warning sa aking boss. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigay niya yung joy. Even though na nawalan ako ng trabaho dahil umalis ako. But I know, ang Panginoon ang magbibigay. Kasi sabi nga, nung nagpapansil ako kay Pastora Vero, kailangan mo ng joy sa trabaho. Even though na mahirap, andun yung nakakapag-serve sa Panginoon. Sabi na ni Pastora, kailangan mo ng joy, peace sa trabaho. So yun yung lagi kong pinag-pray in 7 years na gano'n yung trato sa akin. Alam kong blessing yun sa Panginoon. Kasi alam ko ang Panginoon, sa 7 years na yon hindi niya ako pinabayaan. So, ako'y nagpapasalamat sa Panginoon dahil andun lahat. Doon ako nagkapapel. Kaya
Kaya nung umalis ako, walang hatred, walang ano, parang Praise the Lord. ang gaan ng feeling ko na para bang hindi mo maintindihan. At may pinapakita ang Panginoon sa akin na pinapadama niya na alam ko rin na nagkukulang ako sa part na yun. So sa pag-alis kong yun, alam ko yung pagkukulang kong yun sa Panginoon. Mapupunuan ko sa pagkakamali ko. So alam ko na ang Panginoon, alam ko nga hindi niya ako pababayaan. So binabalik ko lahat ng kapurihan at pasalamat sa Kanya. Sister Cheryl, last. Good morning po. Gusto ko rin magpasalamat sa Panginoon. Sabi nga, at maliit o malaki, kailangan pasalamat natin sa Panginoon. So, salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ko. Salamat patuloy yung kung paano niya ginagamit ang mga amo ko, yung sa finances, kung paano nila ako binibless. Salamat sa Panginoon. Sabi ko na, hindi ko nga deserve, but yun, na napakabuti ng Panginoon na patuloy niya i-bless ang kanyang mga anak. So, salamat din na umalis mga amo ko, pero nung Martes, nagawa ko yung mga importante personal things na dapat kong settle, nagkaroon ko ng chance. Kahit na ngayon, sabi ko nga, nung hapon, umalis kami, alanganin pa ako, pero sabi ko, itong trabaho to, sabi ko, kahit wala mga amo, pero daming ginagawa. Sabi ko, gusto ko naman maiba yung magkaroon ako ng history sa buhay ko, sabi ko. So sabi ko, punta pa ako, hindi, sabi ko ganun sa sarili ko kung undecided pa ako. So, hindi pa rin ako gusto ko sa sarili ko na pupunta, pero sa isip ko, dami kong gagawin. Sabi ko, punta na nga lang ako, sabi ko. So, thanks God, first time ko rin umakyat sa bundok, na talagang maghapon naglalakad. Sabi ko, basta nag-enjoy ako, nakikita ko yung agos ng tubig, bato, nature lover kami kahapon. So sabi ko, thanks God na-enjoy, naiiba yung tingin ko. Sabi ko, parang dami-dami nasa isip. Sabi ko, sige lang. So yun, kahit 4 lang kami, so na-enjoy ko yung yung wonder works of God's hands. Sabi ko, thank you Lord. And then, sabi ko sa Panginoon, salamat Lord dahil patuloy yung presence mo na nararamdaman namin. Salamat Lord. I give glory sa pangalan ng Panginoon. Praise God. So, kung meron pa kayong testimony, reserve nyo sa Sunday, okay? Kasi kailangan natin magtapos. Puri ng Panginoon, siya ay Diyos na buhay at hindi siya humihinto ng paggawa ng miracle sa buhay natin.